Hello mga kasari! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video about sari-sari store na naman po yung ating pag-uusapan. Ayan, ginaganahan kasi ako guys mag-vlog ngayon kasi marami ding mga nagko-comment, nagtatanong about kung paano daw maiwasan ng pagkalugi ng sari-sari store or kung paano hindi malulugi yung ating tindahan. At isa sa pumasok sa aking isipan mga kasari is yung about sa utang. Yan kasi talaga ang number one na nakakapagpalugi sa isang negosyo, hindi lang sa sari-sari store. Pero sa tindahan talaga, yan talaga ang pinaka number one na problema ng isang tindera. Kung paano nila ma-handle yung mga nangungutang sa kanilang tindahan na talagang minsan yung iba ay minamalas, nagko-close yung kanilang tindahan gawa nga ng hindi nila na-manage ng maayos yung mga nangungutang sa kanila. Ang number one kasi guys, hindi natin mapigilan yung emosyon natin, yung damdamin natin. Huwag natin uunahin sa ating negosyo yung damdamin natin. Dapat isip lagi yung ating inuuna. Isipin natin, 'di ba? Kaya nga tayo nagtayo ng isang negosyo is para kumita tayo at hindi ipalugi lamang, 'di ba? Kaya nga tayo nagtayo ng business para sa mga goals natin sa buhay, 'di ba mga kasari? Pero minsan talaga hindi natin maiiwasan yung damdamin natin ang nangunguna kasi nadadaan tayo ng mga customer sa kadramahan minsan na hindi naman pala totoo. At minsan magaling din talaga parang artista yung mga ibang nangungutang sa atin, pero hindi ko naman mga kasari nila lahat kasi meron naman talaga mga nangungutang na nakakaawa talaga na yung inuutang naman talaga nila ay makabuluhan, pagkain, hindi bisyo. Pero meron talaga dito guys na talagang nilimitahan ko na yung pagpapautang sa isang customer ko na sakit sa ulo. Ngayon, wala siyang utang ngayong week na to kasi naghigpit na talaga ako. Kahit anong sabi niya sa akin, ay hindi talaga ako nagpapautang. Itong customer na to talaga guys, bawat punta dito sa tindahan ay, ito guys, yung mga isi-share ko sa inyo ay based on my experience. At pwede nyo rin i-apply sa inyong sari-sari store para masolusyonan nyo yung problema sa inyong tindahan. Lalo na kung marami kayong nangungutang sa inyong tindahan talaga guys, para hindi malugi yung inyong tindahan, ay iwasan nyo itong mga sasabihin ko or gawin nyo, 'di ba mga kasari? So naglimit na ako sa pagpapautang dito sa isa kong customer kasi nga wala siyang isang salita. Kapag sinabi niya na babayaran niya, hindi niya binabayaran. And second, kung sino-sinong pangalan na sinasabi niya para makautang siya. Tapos, kapag may pera na hindi sa'yo bibili, bawat punta niya, nakaka-4-5 sa isang araw, lahat yon ay utang. And, ang last is yung mga inuutang niya is bisyo, hindi pagkain. Kaya, ayun guys, in-stop ko muna yung pagpapautang sa kanya ngayong week na to, kasi no nakaraan, umabot ng 1,000 yung utang niya. And, naiinis din kasi ako, kada punta niya, bawat makikita ko yung mukha niya, talagang nakaano na sa lampak na sa utak ko na ay uutang na naman to. And hindi nga ako nagkakamali, uutang nga. And alam na rin ng lahat ng tao dito na ang galawan nilang mag-asawa is talagang sa mga tindahan, pabaya sila. Utang dito, utang doon, kalat yung mga utang nila, tapos inuuna nila yung kanilang mga bisyo. And hindi lang bisyo sa sigarilyo, sa sugal pati. Mas inuuna nila ang sugal kaysa bayaran yung mga atraso nila sa mga tindahan. Pero tayo, wala naman tayong pakialam kung saan nila gagastusin yung kanilang mga pera. Kaya lagi natin iisipan mga kasari, isip muna bago damdamin. Kasi tindahan talaga natin ang nakasalalay dyan. Hindi naman lahat ng customer ay concern sa ating negosyo. Yung ibang customer basta lang makautang at makakuha sa'yo ng produkto, ay go na, aalis na. Wala na silang pakialam kung may tutubuin ka ba, ganto ganyan, tututupad ba sila sa mga pinangako nila sa inyo, ganon. Maraming mga ganong customer na basta na lang makautang, tapos kapag siningil mo, sa'yo pagalit. Or kapag siningil mo, sila pa yung masamaan loob na parang ikaw pa yung nangutang sa kanila.
Maraming ganon, halos lahat ng customer na nangungutang ay ganon guys. Marami na ding mga hinanaing, yung mga iba't pa nating kasari kasi nga, ganon nga ang nangyayari kapag nangungutang mabait. Pero kapag singilan na, nagtatago na, or sila pa yung galit kapag siningil na. Maraming ganon mga kasari. Kaya iisipin din natin minsan kung sino yung papautangin natin. Pipiliin din natin mga kasari. Kasi kapag hindi natin pinili, talagang ang magsasacrifice is yung ating negosyo, yung ating tindahan. Ang piliin lang po natin na pautangin is yung mga good payer talaga. Yung mga kapag pinangako nila na babayaran nila sa araw ngayon, binabayaran talaga nila. At hindi yung pasulong-sulong. Meron kasing mga nangungutang guys, magsusulong lang ng 200, 100, tapos may matitira pa. Tapos maya-maya mangungutang na ulit, dadagdagan. So, ang policy ko naman sa ganun, mga kasari, hanggat hindi mo binubuo yung utang mo, bawal kang mag-additional. Kailangan tapusin mo muna or bayaran mo muna ng buo yung utang mo bago ka ulit makautang. Pero ako, pinag-iisipan ko muna yung mga customer na papautangin ko ulit. Kasi guys, mahirap na magtiwala sa lalo na kapag hindi natin kilala. Ayan mga kasari, meron nang bumili. Kung ayaw nyo pong malugi ang inyong sari-sari store, talaga pong maghigpit po tayo sa pagpapautang sa ating tindahan. Hindi lang naman po yan sa mga items talaga na na-expired. Kasi yung mga expired naman na mga items, meron naman dyang hindi talaga expired. Yung talagang may allowance pa na 1 month bago pa ma-expired. So, pwede pa nating ma-consume. So, 'di ba? Pwede pa nating magamit. Ang number 1 talaga kasi talaga na nakakapagpalugi sa isang tindahan is yung pagpapautang natin sa tao or sa ating customer. Meron nga akong kilala mga kasari na isang tindahan dito na siguro halos mag 2 years ng sarado kasi nga iba pa yung utang sa mga produkto niya, iba pa yung utang na pera na ang ginawa ng iba, meron mga guard daw kahit di niya kakilala, tapos parang umakting-acting lang ng gento ganyan, yung mukhang nakakaawa, tapos pinahiram niya ng libo-libo, tapos hindi niya na makurapdapan kung nasa ang lupalop na kasi tumakas na or umalis na dun sa trabahuhan. So, ayun yung hirap kasi sa atin yung ibang sari-sari store owner na ang bilis nating maawa sa tao kahit hindi natin kilala. Pero hindi din naman natin kasalanan yun na maawa tayo kasi nga nadala tayo sa acting nila. Pero minsan maging wais din tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kasari, isip muna bago damdamin. Kasi ayun nga, negosyo talaga natin ang nakasalalay. Paulit-ulit na ako guys. Kaya ako dito, hindi ako masyado nang nagpapautang. Kung may makikita kayo sa listahan ko talaga, pili lang talaga yung mga pinapautang ko, yung mga good payer lang talaga. And isa lang naman yung stress ko talaga dito sa kapag nakikita ko talaga yung mukha niya, alam ko na uutang na, lalo kapag hindi naka-close yung kamay niya habang naglalakad papalapit dito sa tindahan. Ay, wala na naman siyang pera. Maya-maya nandyan na naman sa harap ng tindahan. Kapag sinabi mong bawal utang, hindi agad guys umaalis. Ang ginagawa ko na lang, hindi ko na lang pinapansin. Gawain na kasi talaga nila yon, hindi naman sa pagkabastos. Sinasabi ko naman sa kanya ng maayos na, ay hindi muna ako nagpapautang ngayon kasi nga marami pa akong kailangan bayaran, nag-iipon ako ng pambayad, ganto ganyan. So maya-maya naman siguro after 1 minute or wala pang 1 minuto, aalis na siya, pupunta naman siya sa kabilang tindahan. And kapag dadaan siya pabalik dito, wala siyang dala, ibig sabihin hindi din siya pinautang ng kabilang tindahan. Kasi nga minsan kami nag-uusap-usap na nung mga ibang tindera kasi nga ganun nga yung gawain nila na utang na lang ng utang, tapos kapag oras na ng bayaran, kapag oras na ng sahod, hindi naman binabayaran ng buo. So mahirap kasi guys kapag nagtiwala tayo sa customer tapos masisira yung tiwala, talagang mahirap na ulit magpautang sa kanila. So yun lang guys ang masishare ko sa inyo para maiwasan nyo yung pagkalugi sa inyong tindahan. Ang number 1 talaga is yung pagpapautang kay customer. Yung mga utang na hindi na nababayaran na nakakalimutan na nila. So, kaya ayun mga kasari, isip muna bago puso or damdamin. So, ayun po, sa lahat po na nagpapa-shoutout,
Shoutout po sa inyong lahat mga kasari. Thank you so much for watching. And don't forget to subscribe sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel. Mag-subscribe na po kayo mga kasari para sa mga susunod ko pang videos ay maging updated kayo. So, ayun po, shoutout po sa inyong lahat. Happy selling po and God bless po sa inyong lahat mga kasari. Bye guys!